Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po, itong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Ang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sinabi mo pa, Senator Pylon. Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Kaya ho no? Nauuna yung sariling interes, nauuna yung para sa kanilang mga bulsa. Yan ho ang katotohanan, mga kababayan. Tingnan nyo ho, anong nangyari sa ano natin, 'di ba? Anong nangyari sa bansa natin ngayon? Sila lang ho yung sila lang yung nagpapakasarap. Tayo ho, hirap na ho sa sitwasyon natin. 'Di ba? Imagine niyo ho, ang presidente natin, eto ano lang naman ho. Ang presidente natin, nagnegosyo pa ng 20 pesos na bigas sa Cebu. Na ano nyo ba 'yon? Na nagtitinda sila ng bigas halagang 20 pesos sa Cebu. Na imbis daw na sana ipinamigay na lamang, ninegosyo pa. Mga kababayan, tawa ba na ganito ang gawin ng presidente natin, yung mga kababayan natin na yung iba doon nagluluksa, manamatayan, 'di ba? Dahil nga sa nangyaring paglindol sa Cebu, yung iba doon yung mga bahay nila nasira, nawalan sila ng kabuhayan dahil sa perwisong dulot ng lindol. Pumunta ka doon, magninegosyo ka. Ibibenta mo pa ng 20 pesos imbis na ipamigay mo na lamang. 'Di ba? Imbis na ipamigay mo na lamang, binentahan mo pa yung mga naghihikahos. Wala silang kabuhayan natigil ang kabuhayan nila dahil sa nangyaring lindol Tapos, ganun pa. Marami tuloy ang nadismaya. Marami ang nadismaya sa ginawa ito ng presidente natin. Gusto lang yata nilang patunayan na yung 20 pesos na bigas ay hindi lamang hanggang pangako. Kaya ngayon tinutupad nila. Hindi ho sa panahon na ito, yung na yan, yung pangako yan, dapat hindi yan sa panahon ito nyo pa rin. Ang kailangan ng mga Cebuanos na biktima ng lindol ay tulong mula sa gobyerno. Yung hindi sila kailangan gumastos. Kumbaga bibigyan lang sila kasi kailangan nila Alam nyo, ang ating mahal na Vice President Sara Duterte ay talagang walang tigil sa pagpamimigay ng ayuda. Sunod-sunod to ang pamimigay, sunod-sunod to ang dumarating na ayuda sa Cebu. Marami ho ang nagpapaabot ng tulong sa pamamagitan ng mga kababayan natin na idinadaan sa Office of the Vice President kasi wala naman pondo talagang Office of the Vice President. Tapos, eto pa ho, no? Noong isang araw diyan sa sa budget sa House, no, sa budget ng pagdepensa sana ng budget ng Office of the Vice President. Yun nga si Congressman Alvarez sana ang magiging magde-defense ng alam naman ho nila si VP Sara talagang busy at sasabihin pa na inuna pa ni VP Sara yung sa Cebu. Natural. Tapos nagdrama-drama pa gusto niya i-zero budget yung Office of the Vice President, mga kababayan, kasi raho binabastos daw sila ni VP Sara. Ang dami nilang drama. Nung nagsalita si Congressman Ungab, mga kababayan, na hindi problema yung sa Office of the Vice President. Yung problema, yung pinaka-corrupt na budget noong 2025. Yun ang dapat nilang binabatikos, yun ang dapat nilang pinupuna, yun ang dapat nilang iniimbestigahan. Pero nandoon lang sila nakapokus kay VP Sara. Anong kondisyon ni VP Sara? Imbitahan nyo muna ang presidente para sa budget hearing. Para maging fair. Kasi alam nyo, kung si VP Sara dyan, kahit naman si VP Sara ay dumalo dyan, isa lang naman din ang patutunguhan yan babawasan pa rin nila ang budget ng Office of the Vice President. Kaya maganda ho yung naging suhestyon nito si Senator Bongo na yung kanilang mga dyan sa Senado donate na lang sa Office of the Vice President. Mukhang willing naman si Senator Estrada, si Senator Bongo, Senator Amy, Senator Bato, mukhang willing naman silang gawin yon para ipakita ang suporta kay VP Sara. Hindi ko lang alam kung yung ibang mga senador ganun ang gawin nila.
Basta ako naniniwala ako, hindi ho yan pababayaan ng mga kwan. At eto po, nakakatawa kay Lela de Lima, Samantalang daw, noong nagkaroon ng sa Senate, no, nakinig pa raw ito si BP Sara, tumampay pa raw sa Senado at nakinig pa sa manifesto nito si Senator Chis Escudero. Naglaan pa siya ng oras. Samantalang diyan sa budget hearing, diyan sa plenary nila ay hindi man lang daw nag-ano ng panahon si BP Sara, naglaan ng panahon. Ayaw ni BP Sara na susuka sa inyo. Diba? Kasi ako, dadalo naman si BP Sara, wala din naman mangyayari. Yun at yun din naman nagagawin nila Alam niyo naman, wala namang kakampi dyan si BP Sara sa House. Kukunti lang yan sila. Ano magagawa ng konti sa marami? Pagtutulungan na naman nila si BP Sara. At ang ending yan, babawasan pa rin nila kung 900 million, baka ibaba pa nila sa 500 million mga kababayan. Ganyan ako sila katusod. Tingnan ang ginawa noong ginawa nila noong 2025 budget, 'di ba? May kayabangan pa to si Saldico na hindi na dapat aprubahan atong proposed budget ng OBP na 2 billion. Kasi daw nanakawin lang. Putik. Sila pala yung magnanakaw. Siya pala ang magnanakaw. Panay binta niya kay Sara magnanakaw, pero siya pala ang magnanakaw. Nasaan siya ngayon? Nagtatago. Alam mo, Saldico, kumanta ka na rin. Kasi nilaglag ka na nila Ikaw ang dinidiin nila. At hindi mo matatakasan yung kasalanan mo. Tandaan mo, malapit na 2028. Malapit na 2028 pag si BP Sara ang naging presidente. Sigurado, taong bayan talaga, hihiling kay BP Sara na hanapin ka. Kahit saang panig ng mundo ka pa magtago, siguradong hahanapin ka. At eto pa, hindi lamang ang mga Duterte supporters, hindi lamang ho sa Pilipinas, buong mundo ho, maraming Duterte supporters at hindi ka makakatakas. Sigurado makikita ka. Kaya ako sa'yo, Saldico, ilaglag mo na rin sila. Oo. Para kahit paano mabawasan ang kasalanan mo. 'Di ba? Ikaw ang dinidiin Ikaw ang gusto nila i-save si Martin Romualdez. Rosary around the world sa Sacramento, USA yan. Lumalala dapat bangag managot, impeach him and file negligence. Actually si Congressman Kiko Barsaga mga kababayan ay alam ko nag-file na siya ng impeachment. Parang ganun So sana nga talaga dahil malaki rin ang pananagutan ni BBM. Hindi pa pwedeng hindi siya dito sa issue ng corruption. Dahil siya ang pumirma ng yung GAA report na yon na kung saan nga nagkaroon ng blanco yung BICAM. 'Di ba? Doon nila isiningit yung mga halaga na gusto nila. At tinunduhan nila ng trilyon ang DPWH. Ano nangyari tuloy? Ayun. Pinagbubulsa. Pinatalo sa casino. Winsam, salot, shoutout sa iyo. Pakinggan natin si Sir Ted. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo ho sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong siguradong ko'y magnanakaw sa perang ito. Yan isiningit kasi nanakawin. At hindi yan isisingit kung walang nag-utos. May nag-utos. Kasi para nakawin. Ganun yung katotohanan na yan. Diba, Sir Ted? Alam niyo si Sir Ted pa, may idea na ito Hindi niya lang madiretso talaga kung sino yung mastermind yun Pinipilit nila. Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Kaya nga, yan ang nila
No? Nagsingit sila, nagsingit ng mga halaga na gusto nila kasi yung siningit na yun ang kanilang ibubulsa. Isipin nila na yung mga ninakaw nila, hindi nila madadala sa kanilang libingan kung sila man ay mamatay. Iiwanan din nila yan. Pero yung karma, yun ang matindi. Baka mamaya, hindi lang sila ang karmahin. Baka buong pamilya nila kaya karmahin.